sulyap sa overpowered na lakas ni Imo-sama. Paalala, ang video na ito ay naglalaman ng mga spoilers ng kwento. At bago tayo magsimula ay pindutin ang like, share and subscribe button para sa marami pang anime trivia tulad nito dito lang yan sa Anime Yaku. Simula ng unang paglitaw nila sa Reverie Arc, palaging hinuhulaan ng mga tagahanga na si Imo ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang mga karakter sa buong One Piece. Bagamat sa mahabang panahon, ang likas ng kanilang kapangyarihan ay hindi talaga nalaman, ito ay ipinahiwatig sa dulo ng parehong arc, nang iligtas ni Sabo si Haring Cobra, na nagbunsod kina Imo at ang Gorosei na magbagong anyo bilang mga nakakatakot na mga silhouette. Gayunpaman, ang Kabanata 1125 ng One Piece manga ay tila nagbigay sa mga tagahanga ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa kung ano ang maaaring maging tunay na kakayahan ni Imo. Kaya't balikan natin ang kahangahangang kakayahan ni Imo at magteorya kung ano ito maaaring maging. Ang kamatayan ng isang elder. Nakita na sa wakas ni Jay Garcia Saturn ang kanyang kamatayan sa anime series ng One Piece. Ang Egghead Island Arc ay isa sa pinakamagagandang arc sa buong serye ayon sa mga tagahanga, at ito ay papuri na talagang nararapat. Ang pinakamalaking dahilan nito ay dahil nagbigay ito ng pinakamalaking impormasyon tungkol sa Void Century at ang kalagayan ng mundo kumpara sa dati, kasama ang mga kamangha-manghang eksena ng aksyon at mga revelasyon. Upang harapin ang mga nangyayari sa Egghead, isa sa mga Gorosei ang pumunta mismo sa Egghead. Bilang Diyos ng agham para sa world government, si Saint Jay Garcia Saturn ay may direktang kontrol kay Vegapunk at sa lahat ng iba pang bagay sa Egghead, kaya't napagpasyahan niyang kailangan ang kanyang presensya upang protektahan ang kanilang mga interes sa isla. Gayunpaman, lahat ay nagkamali para sa world government sa kabila ng presensya ng lahat ng 5 elders sa isla dahil sa paggising ni Emmet at ang pagpapakawala ng sinaunang hockey ni Joy Boy, na sapat na makapangyarihan upang ipadala pabalik sa Marijua ang natitirang mga Gorosei at patumbahin ang halos lahat ng iba pang marine na naruroon. Sa kabila ng pagsaalang-alang ni Saturn na matagumpay ang misyong ito dahil sa pagkakuha ng Punk Records at pagkamatay ni Vegapunk, hindi ganoon ang tingin ni Imo. Ang hockey ni Joy Boy ay napakalakas na ito'y naramdaman sa buong mundo, lalo na ni Imo, na nagalit sa maikling pag-iisip na maaaring bumalik si Joy Boy. Mula sa kalahating bahagi ng mundo, sa kung anong paraan, nagawa ni Imo na alisin ang mga kapangyarihan at immortalidad ni Saturn dahil sinisi siya sa pagpapahintulot kay Emmet na magising at kay Joy Boy na makatakas. Sa isang nagliliyab na itim na aura, si Saturn ay namimilipit sa sakit at nagmamakaawa para sa awa habang inaalis ni Imo ang kanyang mga kapangyarihan, at iniwan siyang isang kalansay. Ang kapangyarihan ni Imo-sama. Maraming mga teorya tungkol sa kung ano ang mga kapangyarihan ni Imo, lalo na't wala pang nakita na katulad nito sa buong serye. Sa simula, pinaniniwalaan ng lahat na ang 5 elder ay mayroong mythical zone devil fruits na na-awakened na, o dahil sa masamang kalikasan ng kanilang mga anyo, posibleng mayroon silang bagong uri ng zone type fruits na katulad ng demonic zone type devil fruits. Kinumpirma ng Kabanata 1125 na ang mga kapangyarihang ito ay malamang na hindi dahil sa anumang uri ng devil fruit dahil si Imo ang maaaring nagbigay ng mga kapangyarihang ito sa Gorosei sa simula pa lang. Si Saint Fig-Arland Garlang ay itinalaga bilang kapalit ni Saturn bilang Godhead of Science sa loob ng 5 elder, dahil siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo dahil sa kanyang posisyon bilang pinuno ng God's Knights at isang kilalang tao sa God Valley Incident. Magiging interesante makita kung gaano pa siya magiging mas malakas sa mga bagong kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Imo, tulad ng isang makapangyarihang bagong anyo ng yokai. At sanay na gustuhan ninyo ang ating anime topic natin para sa araw na ito. Mag-subscribe lamang dito para sa marami pang One Piece trivia tulad nito. At mag-iwan lamang ng comment sa baba kung ano ang gusto nyong topic natin para sa susunod na video. Salamat!